Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:06. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa Endo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa Lado Nacional, President Bongbong Marcos sinigurong mamamatian kan mga Pilipino ang makabuluhan konkreto asin tunay na pagbabago. Issue sa impeachment, dai papakiarman ni President Marcos. Sinabing abala siya sa pagresolba sa mga problema kan nasyon. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa Lado Nacional, President Bongbong Marcos siniguro na padagos na ipaglalaban ang soberenya kan Pilipinas duman sa West Philippine Sea. Amara mayo ni ipinagasampang reklamo sa ombudsman laban kay BP Sara, sabi kan tagapagtaram kan Kamara Baha. Kamara pinapaubaya asin pinagtauan ni na atensyon ang biyahe ni BP Sara sa Australia asin digdi pinagpipirit ang pampublikong trabaho asin man mga gibo day para sa pangsadiring mga intereses na. DOTR nagapipreparar kan mga guidelines para man sa fuel subsidy. DFA siniguro na dapat ikabahala ang mga Pilipino o na mayong dapat ikabahala ang mga Pilipino matapos na isakat sa Alert Level 3 sa Iran asin man duman sa Israel. Bago ang Kamara ang nag-uulang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sabihan ni Abogado Abante. Yan ang mga headlines kana mga barata, mga detalyes at tiyan pagkatapos po ni Pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang liwat marhay na aga po sa Endo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakanda sa tuyong mga barata sa Lado Nacional, kinumpirmar ngunyan ni President Ferdinand Marcos Jr. na maihiling asin mamamatian kan mga Pilipino ang makabuluhan konkreto asin tunay na pagbabago sa natadadang tulong taon kan sa iyang termino sa ikaduang podcast
kanda interview kay President Bongbong Marcos sinabi kaniya ha mga posisyon na kinakaputan niya sa lado kan gobyerno an may sinusunod siyang mga lado na magsiserving barometro asin man iyuan sukulan kan sa iyang pagiging epektibong tagapagserbi kan nasyon. Pinagpapahayag kan presidente pinakamasahol subuot na maikukonsidera sa sarong taga-gobyerno na nagtutukaw asin digdi matawan ng pagkakataon makapagserbi alagad mayo ni nagbabago. Tinawan doon ni President Bongbong Marcos na dai siya matugot na mayong namamati na pagbabago sa parte mismo kanda mga namamanwaan kaya pipiriton kani na bago matapos ang sa iyang termino sa 2028 mamamatian asin mahiling ang pagbabago sa buhay kan mga Pilipino. Sangunya nakatutok ang presidente sa resolba sa mga problema nga transportasyon, bagas asin iba pang mga isyu na kinakaatubang kanda nasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, liwat na nindugan si President Bongbong Marcos Jr. na dai siya makikiarama sa issue kan impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Sa podcast interview kan na presidente kaiyang pinagpahig na nasa legislatura partikular na sa Senado anda nasambit ng bula. Tinawan doon kan presidente na mayo siya nin anuman na papel sa urulay sa impeachment. Tinawan doon na kan presidente na si Marcos Jr. na trabaho niya iyon na inuubos an sa iyang oras arog kan na pagresolba sa mga problema na may pagkasabot sa transportasyon, bagas asin iba pa. Siniguro kan presidente na dai siya malaog asin makikiaram sa impeachment sering mada da iniyak sakop anda nasambit na nga trabaho. Ini anda sa iyang trabaho ipopokus sa mga problema na kinakatubang kanda Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, siniguro man ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa irarom kan sa iyang administrasyon palagos kaning ipaglalaban ang soberenya kana nasyon duman sa party kan West Philippine Sea WPS na naging polisiya sa natatadang tulong taon kanda presidente sa iyang pwesto. Gusto kaning magwalat nin marka sa mga Pilipino na dai kani pinapabayaan na kupkupon kanibang mga nasyon ang teritoryo kan Pilipinas. Iyan ang pinagbutasan na pahayag kan presidente. Tinawan doon ni President Bongbong Marcos na daiman niya nakikipag iwal ana Pilipinas sa issue manugudman sa West Philippine Sea. Alagad kinakaipuan na ipaglaban ang karapatan kani sa tahuman kanda pagulang asin iba pang harassment na ginigibo kan China sa mga Pilipinong mga parasira. Liwat nanindugan na ana presidente na sarong pulgada kan tubigan na pagsasadayre kan Pilipinas dai kani isusuko sa partibismo kan China. Gusto kan presidente na si Marcos na magirumduman kan mga Pilipino na naging paninindugan kan sa iyang administrasyon na ipinaglalaban ang soberenya kan Pilipinas urog na sa issue manungod sa West Philippine Sea. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nilinaw kan House of Representative na dai kaniya nagasampa nin formal na reklamo laban man kay Vice President Sara Duterte sa Office on the Ombudsman. Ini ang pinagpahig ni House spokesperson Abogado Princess Abanti sa tao kan mga barata na sinugo kan Ombudsman. Si Duterte asin nagkaperang mga opisyal na simbagon ang aligasyon gikan man sa isinagibong investigasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang lakdang kan Ombudsman matatapos na maresibikan Kamara ang findings asin rekomendasyon kan Committee on Good Government asin mada Public Accountability. Kasumpay naman kan subuot sa lang paggamit kan confidential funds
kana Office of the Vice President asin man kan Department of Education kan panahon ni Duterte bilang sekretaryo. Kana haputon kung ano kana puton kung ang Kamara o committee pinagkukonsidera na komplainanta pinagpaig ni Abante dumanda sa hearing kana nahiling nakabugtak sa partibismo kana committee. Tinawan doon kani asin pinagpaliwanag ni Abante na may kapangyarihan ang ombudsman na magkaigwanin inisyatiba sa pagsampa kan reklamo. Kana haputon pa kung paano niya ipinaliwanag ang ginamit na tararamon sa kasuguan kan ombudsman. Sinabi pa man ka na nasambit na nga kongresista na digdi kasumpay kan issue kung kinukonsidera na reklamo ang committee report basado sa nakapalaman na dokumento. Inako ni Abante na digdi nariribungan man siya. Kasumpay ka na bagay na niya nilinaw giraray ka nasambit ng kongresista na dai nagsampa ni magkakadigong kaso and Kamara laban sa ombudsman ki Vice President Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, anda DOTR nagahanda na kana mga reglamentos asin mga guidelines para man sa fuel subsidy. Sa presente, pinagaandaan na kan Department of Transportation DOTR mga guidelines para man sa distribution kanda fuel subsidy na ipapanao sa mga pwedeng grabing maapektaran kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Bunga naman kan naglalalang tensyon sa pagultanan kan Iran asin man kan nasyon kan Israel. Basado ki Transportation Secretary Benz Dizon, egwanin na katagama na 2.5 bilyones pesos para man sa fuel subsidy asin ini hihihiras kan departamento. Subuot pinagpipreparar na ang mga guidelines para turos man na makakuha tulos ang mga tsuper asin mga sektor na grabing maapektaran kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Siniguro ni Dizon na nasambit ng subsidiya ang siguradong makakaresibik kan mga benepisyaryo kani ninulita daradakula man ang kaput nindang pundo para ngunyan. Mantang nangangapudan man ang sekretaryo sa grupo kan transportasyon asin iba pang mga operators na daiya maggibo ng mga kilos protesta. Inulit may tabang man napapaabot kung sain naging direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulos na itao sa mga nangangaipo anasambit ng subsidiya. Nainot naman digdi siniguro man kan Department of Energy DOA na padagusinda na nag-aapila sa oil companies na tawanin maski dikit na diskwento ang mga tsuper tanganing maiwasan man ang pwedeng paglangkaw kan plete sa mga commuters. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, ang Department of Public ang Department of Foreign Affairs siniguro man na digdi subuot mayong dapat na ikahandal o ikatakot ang mga Pilipino matapos man na iulanto sa Alert Level 3 sa Iran asin man sa partibismo kan na Israel. Siniguro kan mga opisyal kan Department of Foreign Affairs DFA na bayong dapat na ikahandal o ikatakot ang mga Pilipino matapos na ilang kauna and alert sa Alert 3 asin man iyan duman sa party kan nasyon kan Iran asin man na Israel. Bunga naman kan tensyon sa pagultanan kanasambit na mga nasyon sa sarong pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary
Robert Pereira na bunga kana means information na anangyaring panik asin manda distress na namamatian kan mga Pilipino asin maging kan sa indang mga pamilya ang nawalat digdi sa Pilipinas. Paliwanag ka na sambit ng opisyal ang pagdeklara kan alert level 3 kan Iran asin man kan nasyon kan Israel parti sa nasubuot kan sa indang ginigibong preparasyon kun in kaso maglala ang tensyon sa pagultanan kan duwang nasyon. Kasumpay kan bagay na niya tinawan doon ni Pereira ang parti kan minsay ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Minjula na sa tao kan mga nakatalaan na peligro padagos na nagpapaabot nin mga essential services asin assistance an sa indang opisina asin sinisiguro na magdadanay na bukas ang embahada para magpaabot nin serbisyo sa mga namamanwa ng mga Pilipino na padagos na iipit kana nasambit ng giyera sa pagultanan kan nasyon kan Israel asin man nasyon kan Iran. Sabi pa man ni Pereira, mayo nin interruption sa mga internet services, telepono asin iba pang mga utilities duman sa Israel. Panatag subuot ang mga residentes kung sain digdi natatawan na atensyon asin marikas ang mga apektado asin nangangaipo nintabang mantang siniguro man kan opisyal sa mga pamilya sa naharos 30,000 na mga overseas Filipino workers OFW sa Iran asin man sa nasyon kan Israel na kapag maray na asin natapos na ada parte kan iriwal o giyera pwede na nga magbalik sa sindang normal na buhay asin pagtrabaho ang sindang mga mahal sa buhay. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, liwat na ipinagapayag kan House Representative na dapat sinda nabasulon sa pagkakauktaba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini kasunod naman kan mga pahayag kan tagapagtaram kan Senate Impeachment Court na subuot nagbunga nin pagkakaribong sa publiko kasumpay man kan pinagsasabing procedural matter. Binatikos ni Abante si Abogado Reginald Tunggol ang tagapagtaram kan impeachment court kan Senado sa subuot porbar kaning digdi subuot ribungon ang publiko asin ipasa sa Kamara ang pagbasol sa haluinang pagkakauktaba kanasambit ng trial. Sabi ni Abante, digdi tinuyaw si Tunggol sa paggamit kan sarong issue technical an entry of appearance gikan man sa mga abogado ni Duterte na mayong level asin mayo man nin sinasabing title bilang subuot dailan kan pagkakauktaba. Paliwanag pa man ni Abante nagaruwa iniyo gustong gamiton kan spokesperson kan impeachment court na dahilan kan pag-serve kan entry of appearance na mayo nin level asin man titulo ana ipapadara sa mga House of Representative. Kinawan doon ni Abante mayong obligasyon ang Kamara na mag-aksyon sa nasambit ng entry of appearance asin ini requirement para man puunan ang impeachment trial. Pig-ing kaminar ni Abante ang impeachment court kana Senado na pundo na ang pagkukuriyat kana salang mga impormasyones asin daig gamiton ang sarong clerical details bilang kausa para mada itukdo sa iba ana nasambit ng mga pananagutan o kakasimbagan. Tinawan doon ni Abante na preparado na ang prosecution panel kan Kamara asin padagos ini na nagpipreparar tangani manda na
maipresenta ang mga ebidensya sa impeachment court sa laog kan Senado na ipasana kan Kamara sa Senado an article of impeachment kan inot na parte kan bulan kan Pebrero matapos ang buto na 215 na pinagaduhol kan mga mambabatas sa pabor sa impeachment ni BP Duterte. Ninuli kan culpable violation of the Philippine Constitution, betrayal of public trust, asin iba pa nga mga kausa. Matapos ang haros 5 bulan, mayo pa nin aksyon ang Senado sa impeachment case. Liwat na sinabi ni Abante na tapos na kana Kamara ang parte kani asin na nasa Senado ng Unyanda ang trabaho tangani man na magiro asin na dai magtukdo nin panibagong issue technical tanganing makaiwas sa saindang mga pananagutan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nakaabot na sa Pilipinas ang 2 barko kan Japan Maritime Defense Force na kung saan kinakabalian kan GS ISA asin ang GS Susumanami bilang parte kan sa indang deployment sa Indo-Pacific ngunya na taon. Ana pagabot kan mga lulunadan pandagat an mainit na pinagresibi kan Philippine Navy asin nagsagibo kan mga disembarkation ceremony para man sa mga opisyal sa lado gikan sa manlaylay ng mga nasyon na iyo ang nagpartisipar sa pinagibong Shiprider Cooperation Program. Hobheto kana pagbugtakan na mga barko na mas pang pakusugon pa ang regional security sa pagultanan kan pagsasagibo kan continuous joint exercises. Kabali na ang partibismo kanukbong dagat kan Pilipinas sa Indo-Pacific region. Dagdag pa sa mga hobhetong ini na mapararon pa ang tactical capacity kan GMSDF asin maging ang pagbilog kan mga tiwala sa mga nasyon na sa indang kinakabalian para man sa suporta sa multilateral defense cooperation sa nasambit ng riyon. Mantang ang pagdaong kan mga nasambit na mga barko patunay lang na padagos na nakikisumaro ang Japan sa pagpapalakop kanda katatagan asin man katuninungan asin na maging pagpapasudod kan seguridad sa mga nasyon kan Indo-Pacific. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sarong lu estudanta duman sa parte kanda Tagig, anako ang gadanda sa parte mismo kanda Cavite. Malipot ng bangkay kanda makuha kanda mga autoridad ang nawawarang lu student kanda De La Salle University sa Naik Cavite kan nagtalikod na aldaw kanda Sabado. Pinagbisto ang biktima bilang si Anthony Granada, 25 anyos. Asin ini ang nawawara poon paman kanakalis na simana Unyo 8, 2025 basado sa mga panginot na mga barata. Sa Taguig City Police, oring nailing si Granada na naglunad sa sarong lulanadan na pasiring sa parte kan Naik Town Plaza. Sa sarong CCTV footage man kaparte kan Lupis Jaina Bridge kan Hunyo 17 nahiling na naglalakaw ang biktima kanda ini pasado alas 9:20 na pagkabanggi asin kanda Sabado Hunyo 21 nakuha na lang na mayo na buhay si Granada sa sarong bakanting luti duman sa barangay kanda Sapa sa Naik Cavite. Basado sa autoridad, nasa advanced state of decomposition na ang bangkay kan makuha sa bakanting luti. Sa presente padagos ang ikinakasang investigasyon kan mga autoridad na nasambit ng kaso mantang naghahagad naman nin privacy and ang pamilya kanda biktima sa mga yaon sa publiko. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang
mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Health, DOH, mayong dapat na ikahandalan publiko sa naging 6% na increase sa mga dengue cases sa bilog na nasyon sa huring 2 semana kan bulan kan Mayo. Basado kay DOH spokesperson Albert Domingo, basado sa datos kan sa indang opisina, poon paman kan Abril 27 sa gudang Mayo Gis, nakapag-record ang DOH na naabuton sa 6,192 na mga kaso kan dengue sa parte mismo kada nasyon asin ini ana luminangkaw kan Mayo 11 sa gudnang 24 na nag-abot naman sa 6,217. Subuot dainay hiling na nakakaalarma ang naging paglangkaw sa sinambit ng kaso ninhuli kan mga araw kaning mga panahon man naglalangkaw talaga ang bilang kan mga kaso kan dengue sa tao kan bagay na ni nangapudan pa man giraray si Domingo na maski ngani normal ang naging paglangkaw kan kaso kan dengue sa parte mismo kan nasyon. Digdi kinakaipuan subuot na digdi dapat maglinig pa man giraray ang parte kan mga namamanwaan tanganing digdi dai na magparalakop pa ada helang na dengue sa inman ang lugar, partikular na duman sa mga lugar na perming igwa nin baha o istaka nin mga tubig. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, siniguro ngunyan kan lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Health na mayo na ni na-record na kasong bagong COVID-19 variant aparte kan na NB DASA 1, DASA 8-1, ang pinagaapod na Nimbus digdi sa nasyon. Basado kay DOH spokesperson Asik Albert Domingo, hababaan peligro kanasambit ng variant sigon sa World Health Organization WHO. Maski ngani may mga simptomas arog kan sipon, trangkaso asin sore throat, dahil ini nagdudulot nin matinding pagkakaiguanin hilang arog kanda kadipisilan ning paghangos. Magigirumduman na poon kan Enero 2025, 2,760 na kaso lang kan COVID-19 ang na-record sa parte mismo kan Pilipinas kung sain 80% kani na mas hababa kisa kanda 2024. Nagdadanay sa irarom kanda 10% ang COVID-19 bid occupancy rate. Maskim ngani mayo na nga aktibong pagbabakuna, epektibo pa man giraray ang mga nainot na mga bakuna laban man sa Nimbus variant sigun sa DOH. Mantang nga nagbaba naman ang 5%, sagkod ng 6% kada simana ang mga kaso kan dengue alagad. Digdi nag-aandal pa man giraray una tatakot pa man giraray ang DOH na pinaglalao man na paglangkaw iningunya na panahon kan tag-uran o minabot na kaya sa 123,000 ang na-record na dengue cases puon bulan kan Enero ngunya na taon. Sa kadaklada mga aki edad 5 anyos sagkod ng 9 anyos ang tinatamaan kan helang na dengue. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Kadetalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Si Police Brigadier General Dison pinag-umaw ang kasurkap sa matapos ang matrayumpong pagkakadakupkan sa rong notorious na tulak kan droga dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Ini sa tao man ka na mas pinakusog na operasyon kontra sa illegal drugs sa Bicol Region. Arestado kaya ang sarong 45 anyos na lalaki na pinagbistong si alias Tupi sa isinagibong drug by bus operation sa Banwaan kan Calabanga Municipal Police Station alas 9:40 nin pagkabanggikan na nagtalik
talikod na aldaw duman sa Zona 4 Barangay Kansabang, Calabanga. Ang suspek na dati naman nakakulong asin mayong hanap buhay ang tulos man na nadakop matapos kan positibong pagpabakal nin sarong plastic sachet na pinagtutubdan shabu sa pusher buyer. Iyo anda sa presenting nasa kustodiya kan Calabanga Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon. Piga paabutanin pag-umaw ni Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director kan Police Regional Office No. 5, an Maricas asin na Marhay na pagkakaresolba ka na sambit ng kaso. Sigun sa iya, ana matrayumpong operasyon, patunay kan dedikasyon ka na approachable, presentable, dependable, nakasurug kaps sa saindang mga trabaho na magdanay na ligtas ang komunidad gikan sa banta kan illegal na droga. Ang aksyon na ini kasunod naman kan direktiba ni President General o ni Police General Nicolas D. Torre III, Chief PNP, na anobeto pakusugon ang kampanya laban man sa illegal na droga, kriminalidad, bunga naman kan pagpapakusog, asin man anda partibismo kan mga kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa sarong bagong Pilipinas. Magsiserbi na patanid ang operasyon na ini sa mga padagos na nagbabalga sa ley asin bako naligtas sa mata kan ley sa bagong Pilipinas. Ang gusto kaya kan pulis, ligtas ka. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal, sarong lalaki gadan matapos man ang mga kuryente. Ang sarong 30 anyos na lalaki ang binawian ng buhay matapos na makuryente, mantang pinagpapakaray ang linya kan kuryente kan sa iyang kataid na harong. Duman sa parte mismo kan Purok City Sitio, nagsipit barangay kan Marerok sa Tabaco City kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Pinagbisto na biktima na si Roderick Borse, residentes ka na sambit ng lugar asin basado sa Tabaco PNP pasado alas 12:50 nin pagkapon. Sarong concerned citizen ang nag-report kan sinambit ng insidente basado sa report kan si DRRMO. Nahiling si Borsi na nakabitin sa poste kan kuryente kan magabot ang rescue team. Nagagad nin tabang sa parte kan Bureau of Fire Protection asin man sa opisina kan Alico para maputol ang kuryente antes isinagibo ang retrieval operation. Natapos ini bandang 1:20 nin pagkapon asin tulos na dinaraan biktima duman sa Siga Memorial District Hospital alagad deklaradong dead on arrival. Padagos ang investigasyon kan pulisya asin man kan CDRRMO pati naman kan Bureau of Fire Protection manungod sa sinambit ng insidente. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. Lalaki na may kasong 3 counts of statutory rape nadakop sa Barangay Balatas, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Wait. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, saro nabangkay ana nakuha kan mga autoridad ini ana naglalataw-lataw ana sambit na nga bangkay kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado duman sa parte mismo kan Baybayon nasakop kan Purok 1 Sitio Kalubihan, barangay kan Marinaba sa bulan sa probinsya kan Sorsogon. Sigun sa report na diskubre na sambit ng bangkay kan sarong lalaki kan nagsisira sa nasambit ng lugar. Mayo na nin saplot ang bangkay asin nasa pinagsasabing advanced state of decomposition. Kaya dai natulos sa mabisto ana pagkakabistuhan kan sinambit ng bangkay. Tulos man nagsagibo ana mga autoridad ni magkakanigong investigasyon na kipag-ulay naman sa mga pagtaraid ng mga banwaan para man sa pagkakabistuhan kan nako ang bangkay sa Baybayon,
kan dagat kan barangay kan Marinab duman sa nasambit na nga probinsya. Balikantaan na linya, lalaki na may kasong counts of o 3 counts of statutory rape dakop sa Barangay Balatas, Naga City, Buyit Padere sa detalye. Mayo nga pinagrekomendang piyansa ang kaso kinakaimbultuan kan sarunga soltero o 33 anyos na soltero huli sa gabat kan kaso ka ini. Ang suspect na dinakop kan mga pulis kan nakaaging aldaw iyo si Archie sarong laborer na taga Mulabi sa Barangay Balatas. Si Archie inisyuhan ng warrant of arrest ni Judge Joan Jerimela Pastak ang presiding judge kan Regional Judicial Acos Branch 98 Port Judicial Region sa Antipolo City, Rizal. Ang kaso ka ini 3 counts of statutory rape. Ilian mayong ipinagrekomendang piyansa base sa korte. Ang suspect na si Archie lagos ng ibilyahe pasiring duman sa Antipolo para duman at tubangon ang kanyang sa iya nga kaso. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, tulos na nagresponde ang Animal Rescue Adaptation na sara duman sa parte mismo kanda probinsya kanda Sorsogon sa pangapudan ka nagkapir ang mga residente sa kasiguran para man na mai-rescue ang sarunga ido na pinagtaga duman sa Kasiguran Plaza asin na maibugtak sa tamang pasilidad ada mga aki kaniya sa impormasyon na ipinagapaabot kan na Sara Kasiguran 1,600 page nasa pangangataman na ngunyan kanda veterinary clinic anasambit ng ido parman sa magkakanigong medikal na atensyon. Anasambit ng ido ang nagsairarom sa operasyon. Ninulik kan pinagsapo kaning lugad. Kapag natapos, ini ana ibubugtak ang ido sa pasilidad kanda Pilar Sorsogon. Mantang nangangapudan ngunyan ang Sara sa sarunga aki na ibalika ana sarunga aki kaniya na pinagkua ninhuli man ka na subot iniya posibleng dai mabuhay an aki alagad anda ido sinasabing igwa nin anom na mga aki duman sa parte mismo kan Kasiguran sa plaza alagad nagadan an saro asin nasa pangangatamad ana apat pa kan veterinary clinic na kung sa inda ini anda padagus na pig aataman asin na pig papasuso padagus ana pagkalap kana sara kan iba pang mga impormasyon na kung si Isay ang nagtaga kan sinambit ng ayamba. Bukas anasambit ng grupo sa mga gustong magpaabot nin tabang para sa ido na tinaga sa mga hayop na nasa sa indang pangangataman sa paagiman ka na pagpapadara kan mga mensahe sa indang opisina. Na iba pa niya itong detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bagong 17 barangay sa Kabikulan pigdeklarang drug cleared kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Cleared. Darrell Banyas sa detalye. 17 na naman ang mga bagong barangay digdi sa Kabikulan ang naidagdag sa halaban ng listahan kan mga pigdeklara na mga drug cleared barangay ka Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Sa pinaluwas na informasyon kan Police Regional Office 5, ang 17 barangay na ini napigdeklarakan sarong aldaw ng mga drug cleared barangays matapos ang halawig na validation. Iyo ang Barangay Burgos sa Batuan, Masbate, tulo sa Albay, asin digdi sa Camarines Sur, iyo ang Santa Elena kan Iriga City, Kaditaan kan Ragay, Siringman an diyan sa Banwaan kan Libmanan, iyo man ang Busak asin Pag-oring Nuevo, de Los Angeles asin Santa Clara kan Nabuhi, diyan man sa Banwaan Ilocampo, yan mga barangay kan Tagmanaba, Del Rosario may Ugob La Purisima Nuevo, ang Poblacion East, San Francisco asin ang San Jose Oras.
huli kan 17 panibagong deklaradong drug-cleared barangays, nasa 2,428 na ang gabos na mga naklarar gikan sa dating 2,793 na mga drug-affected barangay sa bilog na Kabikulan. Huli ka ini, yaon na sa 365 na sana na mga barangay ang padagos na natatada na impluwensyado pa kan droga digdi sa Reyon Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kasabay kan balik eskwela kan nakalis na simana, asin ngunya da tututukan giraray kan Police Station number 3, anda trapiko sa kalabaan kan Piña Francia Avenue, orog na sa may lugar kan University Belt. Basado yan kay Police Captain Hel Gubanda III. Pinapakusog ninda ang well clamp operation laban sa mga lulunadanda, illegal na nakaparada na nakakaabala sa parte mismo kan bulos kan trapiko asin banta sa kaligtasan kan mga estudyante pati naman kan pedestrian. Pinagpapaaraman ang mga tsuper kan mga pampublikong transportasyon na sundo na ang tamang loading asin man unloading zone para man sa mga nagagamit kan e-bikes asin slow moving vehicles sa pagpipreparar asin pagatud sharing man pagsundo. Tawanin advice na mag-agi sa mga outer lane o bike lane tanganing makaiwas sa aksidente asin di makaabala sa bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tindahan sa parte kan Robinson hinabun an kaha para habun dakop duman sa banwaan kan Pili Camarines Bus o kaisminda sa detalye. Arestado ka na mga autoridad na sarong parahapon na nagka-atake dyan sa sarong tindahan sa Robinson Place dyan sa Barangay Triangulo, Naga City. Sa report ka na mga autoridad nangyari ini mga bandang alas 6 na ni napagkahapon nakasugma dyan sa Robinson Mall, Barangay Triangulo, Naga City. Nagreklamo iyon sarong baygar nagangarang Armin 66 anyos may agom may sadiri ang sarong pwesto diyan sa Robinson Place kaibanan sa pagat nagreklamo iyon sarong may alias na Jobilin 23 anyos sa daraga service crew cashier nasambitan ng establishmento. Sa report PNP sarong awan duwan na persona parehas na nagreklamo sa PNP na konsen sarong may alias na Jomar 42 anyos residente number 404 Unit F Buni Avenue, Mandaluyong City. Suspect pinag-arestar yaon sa kusuriyan niya kan substation number 5. Base naman sa report, duwang biktima, cashier siring man may sadiri, nagpasiring sa comfort room o sa CR kan Robinson's Mall, alagad kan sindamag balik, nawawara na itom na kaha o drawer na yaon nakabugtak naman personal na cellphone kan cashier siring man kwarta na day pa madeterminaran ang kantidad kay ni an iPhone na iPhone 13 ang yaon supot sa kaha kanasampitan ng establishmento tulos sa ipinag-report an insidente sa Robinson's Mall Administration asin na tulos man na biktima o ang cashier nakipag-koordinar o nagkontak sa iyang boyfriend para i-trace an cellphone sa pagikan GSP kay ni asin duman napag-araman na an suspect nakasakay sa sarong sasakyan pasiringon sa direksyon kan Pili kun kaya an Pili PNP partikular na an mga pulis na kabali sa motocops ang tulos na nag-responde sa lugar. Si Police Staff Sergeant Benji Calio asin Police Staff o si Patrolman Arvin Anasin ang duty motorcycle cops
na pinag-abangan an aagihan kan pinaglulunadan kay ni nasampitan ng suspect sinasabing ini nakasakay sa paagikan sarong bus na pinagbagat kan makatungod sa lugar asin duman pinaghiling na tracking device kan nasampitan ng suspect na pag-araman na ang suspect yaon sa laog kan sarong pampasahirong bus asin duman pinagkompronta na sampitan ng suspect asin duman nahiling kaha na ibinugta ka sa bag kan suspect na-recover nasampitan ng kaha kan sarong tindahan dyan sa Robinson na ibinugta ka sa ang bag ka nasampitan ng suspect dahil na nakapalag na sampitan ng suspetsado kan makumpirmar na yung mananggad natututukan kan na GPS sa paagi kan pag imbestigar kan mga autoridad nasampitan ng suspect andago sa pinag-turnover sa substation number 5 ning huli naman sa pagkakadakop kan suspect sa madali na pagresponde kan PNP diyan sa panuan ng Pili Camarinesor dagos na pinag-turnover sa substation number 5. Dagdag na bareta sa Lado Locales Carismenda. Basta bareta sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas ka nasyon na pinagkumpirma ni US Defense Secretary Pete Hegseth nahaloy na nga pinagapaplanuhan na ang gibo na pagbubumba kan Amerika sa tulungan nuclear facility duman sa nasyon kan Iran. An operasyon pinagaapod kan Estados Unidos bilang Midnight Hammer na pigaplano asin na pinaganda subuot sa laog ni nagkapirang bulan. Sabi ni Hegseth na digdi naggamit ang US Army ng B-2 Spirit Stealth bombers na inot na pagkakataon na pinagamit sa aktual na operasyon kan Massive Ordnance Penetrator MAP asin sarong napakakusog na bomba na kayang tumagos sa matibay na irarom kan na daga. Kinumpirmar man ni Air Force General Dan Kane na 7 B-2 bombers ang sindang pinadara. Basado pa man kay Kane ana operasyon sarong highly classified mission kung sain kakadikit lang sa Washington ang nakakaaram kana nasambit na nga mga detalye uya ana sa iyang pahayag. So that we could be ready when the President of the United States called. It took a great deal of precision, it involved misdirection, and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this. Mientras tanto sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanda ni na Karawat o Sports. Ang 32 anyos na veterano nga parakawatan may sagkod Martes para gamiton ang opsyon sa oring taon kada sa iyang pagkawat kinuan ni Pat Connaughton na wingman kana Milwaukee Bucks an sa iyang player option na parman sa 2025-2026 NBA season nagkakantidad na 9.4 milyones dolyares sigun sa mga report nga nakalisa na Sabado. Ang 32 anyos na veteranong parakawat may sagkod sa aldaw kan Martes para gamiton ang opsyon tangani man
na uring taon kan sa iyang tulong taon na extension na nagkakantidad $28.5 million na pinagpermahan kan 2022 kan nakalis na season na magigirumduman na nag-record si Connaughton ni naabuton sa 5.3 points as in 2.7 rebounds, 1.7 assist sa laog mismo kan 41 kawata alagad may hababang digdi 14.7 na minuto kada kawat kung sain ang sa iyang pinakahababa sa 7 taon duman sa Milwaukee. Nagbaba man ang sa iyang 3-point shooting na 32.1% ang pinakababa gikan man sa rookie season kanda 2015 asin 2016. Inot siyang pinili kan Brooklyn Nets sa second round kan 2015 NBA drafts alagad tulos na ipinadara sa Portland Trail Blazers kung saan siya nagkawat nin tulong season. Naglipat sa Bucks bilang free agent kan 2018 asin naging parte kanda nasambit ng team na nagkampiyon sa NBA kan 2020-2021. Sa kabilugan kan sa iyang karera, si Connaughton ang may average na 6.0 points, 3.4 rebounds, asin 1.4 assists sa 595 na kawat, kabali ang 72 bilang starter. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyeng nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marahay na aga po sa Indugabus, uyang unyan and headlines kan mga barata, mga MSME, asin iba pang sektor gikan man sa Naga City, nakisumaro sa Bicol Road to digitalization. Patuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, mga proyektong patulay, paluwas na ni Congressman Migs Villafuerte kanda ikalimang distrito kanda probinsya kanda Camarines Sur. Solar power project dyan sa Banwan kan Bula, Camarines Sur, dakulang tabang sigun ki Congressman Elry o Congressman Migs Villafuerte kanda Rinconada area. Mga barata sa lado lokal, dakulang tabang sa liderato kan Philippine National Police and operation o sa mga operation and body worn camera na pinagagamit kanda Philippine National Police o PNP. Pamayukan na mga barata sa lado lokal, nakakatabang ninda dakula ana drone sa parte kana kampanya sa Pasi Ordenda kanda lokal na gobyerno asin man kanda PNP digdi sa laog kana syudad kana Naga. Yan mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang marahinaaga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, matrayumpong na isagibo kan GCI Malabon, katabang ang Department of Trade and Industry DTI sa Camarines Sur, asin man Bicol Road to digitalization sa parte mismo kana siyudad Canaga kana nagtalikod na aldaw kana Sabado nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad iyog mismo ang mga SMEs iniya mga representante gikan sa mga pampubliko asin pribadong sektor asin iba pang mga organisasyon gikan man sa parte kan probinsya kan Camarines Sur asin ibang lugar kan da Bicol Region hobeto kani na makapagaduhol sa mga startup na mga MES sa mga tools asin man estratehiya para man mas sustainable ang operasyon kana sa indang mga negosyo gamit ang mga teknolohiya asin innovation. Nakapag-tratarman sa nasambit ng aktibidad ang pagpapalangkaw kan kaaraman kana mga partisipante manungod man sa mga modern na business tools asin mga ICT solutions basado din sa Carlo Francisco 2025 Local Organization President kan GCI Malabon. Degdi higot sa 300 ang naging partisipante sa nasambit ng aktibidad sa Camarines Sur Asinaga. Dagdag pa ni Francisco sa paagiman kan aktibidad gusto ninda na magamit kana mga MES ana iba pang mga partisipante ang teknolohiya kan ICT sa pag-promote engagement sa mga suppliers asin pagkakaigwanin direkta nga koneksyon sa publiko. Mantang nagpasalamat ang GCI Malabon sa naging suporta kan DTI Camarines Sur sa matrayumpo na aktibidad na pinaggibo sa Naga asin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang DSWD sa Bicol nagpaabot naman ng tabang pinansyal sa pamilya ng pambabadil na kapitan dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Pili Camarines Sur. Nagpaabot ni na asistensya ang Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol sa mga nawalat na pamilya ni Barangay Kapitan Nerio Brasal na nagadan matapos ni pagbabadilon sa laog na tindanin karni na pagsasadiri kani sa Barangay San Juan sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa paagi kan na pinagapod na Crisis Intervention Section CIS kan DSWD sa Bicol nakapagpaabot ang sinambit ng ahinsya ng 10,000 pesos bilang funeral assistant sa iraruman kanda ayuda sa kapusa ang kita program o ang pinagaapod na akap sa pamilya kanda binawian din buhay na kapitan. Apwera kayan nagatudman ang Angels and Red Bees kanda psychosocial support sa mga nawalat na pamilya tanganiman na makabangon ang mga iniya sa emotional na trauma matapos nabawian in buhay ana sa inda mismong kapamilya na si Barangay Captain Nerio Brasal. Magigirumduman alas 5 na pagkaaga kana June 5, 2025 kana papagbadilon kanday na bibistong mga suspek si Brasal mantang nakatukaw ini sa laog kan sa indang meat shop na nagaresulta kan tulos na kagadanan kani sagkud ngunyan blankado pa ang mga miyembros kan Philippine National Police diyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur kanda pagkakabistuhan kan duang suspek na riding in tandem asin blankado pa man sagkud ngunyan ang PNP sa Banwaan kan Pili kung ano talaga ang pinakamotibo sa pambabadil gadan sa nasambit ng kapitan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sawa na naturakan sa sarong eskwelahan sa siyudad Canaga na i-turn over na sa Senro Office
ansawa na naturakan. Buyet padere sa detalye. 34 pulgada na sadit pangsawa o juvenile na reticulated python ang naturakan sa Tinago Central School sa Naga City. Ang nasambit na nga sawa na itong over na Inisa City Environment and Natural Resources sigon kay Raymond de la Cruz, Assistant Team Leader kan Naga City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals. Mayo ining kamandag hihilingon inikon ang kondisyon kung pwede lang butasan sa wild o dapat kayo ning istaran. Pantulo na ini sa lako sa lambit ng barangay. May swampy area dumana, paborap sa mga halas, alagad na sasakop na kan mga tao. Nakulding preo, makakakansa sa lambit ng lugar. Pangapudan sa publiko kung makahiling ning sawa, dahil pagbunoon, dahil pag-adubuhon, o sa paglabag iyan o sa pagbaylar iyan sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa imbes, apo na sa ilang opisina para sa pag-rescue kan kilambit ng mga sawa para sa BBSU, Boyet Padero. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga pareta sa lado lokal, maabot sa kabilugan na 403 na mga benepisyaryo ang nakaresebikan pinagapod na food assistance kasumpay kan isinagibong mayong gutom Food Redemption Day sa parte kan CDRRMO Multipurpose Cover Court sa parte kan siyudad kan na Iriga asin bada sa probinsya kan Camarines Sur na isagibo anasambit ng aktibidad sa panginginot kan City Social Welfare and Development Office CSWDO katabang man ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Kabikulan. Ang inisyatibo na ini parte kan mas pang pinakusugra na lakdang kan gobyerno tangani man nadigdi matawanin atensyon ang kagutuman asin food and security sa pagultanan kanda paggadul nin mga food items arog kan bagas, dilata asin iba pang mga basic necessities sa mga indigent na mga pamilya gikan man sa parte kan syudad kan Iriga. Sa irarom kan sinambit ng programang ini kan gobyerno sinisiguro na igwanin access and vulnerable household na pwedeng na nutrition sa tao man ka naglalangkaw na socio-economic challenges. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga parata sa lado lokal, 150 milyones pesos na food mitigation project sa Naga City natapos na kan DPWH. Daryl Banyas sa detalye. Masalbado na ngunyan sa umakan pagbaha ang mga residente kan Barangay Triangulo at Tabuco sa Siyudad de Naga matapos na makumpleto kan Department of Public Works and Highways sigdi sa Camarines Sur Third Engineering Office ang flood mitigation structure na nagkakantidad din sa 150 milyon pesos. Sa report kan DPWH Bicol, may laba ini na 1,075.6 linear meters ang sinabit ng istruktura asin pigtugdok tangarigda ang masolusyonan ang haloy ng problema sa pagbaha Darakan Creek na nagubulo sa sinambit ng mga barangay. May kapasidad na magpugol nin dakulang volume ng tubig kada magbagunas ang makusog na paguran ang sinambit ng proyekto kaya nakakatabang ini sa pagprotehir sa mga kaharungan asin man propiedad. Apwera sa seguridad, piglalauman man na maitatulod ka na proyekto ang dagos-dagos na pag-uswag ang komunidad sa paagi ka na pagmantinir na salbado asin pusog kan lugar. Bilang simbag sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang disaster resilience kan mga komunidad ini sa lindong kang bagong Pilipinas Governance Agenda na utob ang proyekto sa lindong kan 2025 General Appropriations Act asin parte ini kan inisyatibo kan DPWH na pakusugon ang disaster preparedness steering man infrastructure development kan sa tuyang nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, dakulang tabang sa parte kan mga paraumaan solar project dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Ini ang tinawan doon ni Congressman Mix Villafuerte kanda 2nd o kanda 5th District kanda probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay Congressman Mix Villafuerte ana sambit ng solar project dyan sa parte mismo kanda Bula, partikular na sa Bicol River. Hihigupon na and tubig sa Bicol River gamit kada solar pasiring sa mga kauumahan dyan sa Rinconada area, partikular na sa parte kanda Banwaan kanda Bula, Camarines Sur. Tanganing heheras darahon sa mga umahan bilang patubig. Ini partikular na dyan sa lugar kanda barangay kanda San Ramon asin na San Agustin sa Banwaan kanda Bula, Camarines Sur. Uli ka na sambit na nga bagay oras subuot na digdi maging progresibo anasambit na nga proyektong ini mas pang papaywason asin ini dadaraon pa sa iba pa nga mga lugar segun ki Congressman Mix Villafuerte kanda Rinconada. Uyaan sa iya nga mga pahayag kaya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po tatalakayin natin ang ating solar project sa bayan ng Bula, kung saan, sabi ng NIA, this September matatapos makakumpleto ang proyekto. Dito, from the Bicol River, hihigupin gamit ng solar power, libre, hindi na electricity, para maikalat sa 500 hectares worth of farmland sa San Ramon, San Agustin, Bula, Rinconada, Camarines Sur. Sa ngayon, halos 12 kavan per hectare ang binabayad ng mga farmer para ma-electrically scatter ang tubig sa kanilang mga umahan. Pag ito matapos, significantly, minimum 50% ang mababawa sa kanilang mga binabayad para po sa pagpump ng tubig sa kanilang mga umahan. At pag ito maging epektibo, makatulong sa mga farmers, sa mga kooperatiba, itong pilot project na to sa Bula, papalawakin natin sa iba't ibang parte ng distrito, ng probinsya, nang sa ganon, naghahanap tayo ng mga makabagong solusyon para sa makabagong panahon. Si Gov. Elry, ginagawa po nito sa bayan ng Minalaba. Same thing, pag maganda, ikakala, i-replicate sa iba't ibang parts ng probinsya. So mga itong bagay, shoutout sa NIA, kay Sir Baynas, sa napakagandang kaisipan po ninyo. We will further expand this in different parts of the province. Basta tayo nagkakaisa, tulong-tulong. Maraming Parte ka na mga pahayag ni Congressman Mix Villafuerte kada 5th District na probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pamilyang nasuluan dyan sa Goa, Camarines Sur, tinawandang ayuda kan DSWD. O kaisminda, boss o kaisminda sa detalye. Dahil nagdua-dua ano pisina ka na DSWD na ayudahan na pamilya ka na pamilyang nasuluan dyan sa Banwaan ni Goa, Camarines Sur. Sa report kana nakaaging aldaw sarong persona o sarong residensyan pinagapo na nin kasudo dyan sa Suna 4 Taytay, Goa, Camarines Sur na kung saan pamilya subot nasulo sa indang residensya asin naubos mga kagamitan sa pagresponde kan opisina kan Social Welfare and Development Field Office Region 5 todos man na pinag-ayudahan mga pamilyang nadamay sa nasambitanan na kasulo asin duman ang pinagtaanan na ayuda nin food asin non-food items sa pamilya na kung sa ini pinagatanan nin mga hygiene clinic o mga kagamitan sa pagturog, kitchen material, asin essential na mga kagamitan, technical assistance, ang kabali naman ang pagtao na ayuda, suporta kikan sa asistensya to individual in crisis situation o AX na kung saan
Ang pinagapasirarom an mga nabiktima kan kasulo tulos man na pinagatanan ni asistensya ang nasambitan ng mga pamilya sa tabang man ni Regional Director Norman Anlaurio na iyo ang facilitate ka nasambitan ng ayuda. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinagpahayag asin binulgar ni Congressman Migs Villapuerte kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur ana mga proyektong tinatawan ngunyanin dakulang atensyon ini sa tulay asin mana EMPRA project tinawan doon ni Congressman Migs Villapuerte na digdi sa indang tatawan o sa iyang tatawanin atensyon ang tulay na proyekto dyan sa parte mismo kan Rinconada, partikular na sa Balatan. Ini ang pinagapapahiwas na ngunyan asinda dyan sa parte mismo kan Bagong Bayan sa Banwaan kan Bula, pasiring na sa parte kan poblasyon sa Banwaan kan Bula, mas pang papaiwason ang parte kan mga patinampo sa sinambit na lugar siring mad sa porsyon kan syudad kan Iriga sa barangay kan Santa Teresita, pasiring namad sa barangay kan o sa parte mismo kan sarupang barangay kan Pugay anda patrabaho ang magpapadagos-dagos siniguro ka na sambit ng kongresista na ipaglalaban niya ang pagkakaiguanin na pundo kani duman sa parte mismo kan kongreso tangani man na matapos-tapos ang mga proyekto nga ini nadadaraon dyan sa parte kan Balatan, Iriga City, Asinbad sa parte mismo kan Banwaan kan Bula. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Migs Villapuerte kan 5th District, Camarines Sur. Sawang pagpapasalamat sa tulong at suporta po ninyo sa akin. Talaga naman lang lahat ng aking mga nakaka-meeting, nakakausap, lahat ng aking pinupuntahan, una ko pong sinasabi, again, walang sawa, pagpapasalamat dahil sa overwhelming mandate na binigay po ninyo sa akin na talaga naman po my heart is filled with gratitude. Mas lalo pa po nating gagalingan, mas lalo pa po nating sisipagan nang sa ganun ang ating mga vision for Rinconada, for Camarines Sur, lahat mangyari. Sabi nga, back to work na po tayo, pero sa akin, continue to work. Ngayon, ang ating pong papag-usapan ay ang mga tulay na mga pinapagawa po natin sa Rinconada area. Number 1, yung malapit na matapos, in fact, nadadaanan na ng mga motorists, yung Santa Justina to Salay Bridge. Ito po, napakalaking shortcut para po sa mga residente ng Buhi. Lalong-lalo na, pag bumabagyo, bumabaha, hindi na kailangan umikot sa Banwaan, napakalaking ginhawa para sa mga buhi nun. So yan po, patapos na ang ongoing yung sa Waras Bridge. Update, sabi ng DPWH, 8 girder na po ang nailatag at ang in place na at tuloy-tuloy ang patrabaho, non-stop. At masasabi po natin, mas matibay na tulay ang ating pinapagawa kumpara sa unang Waras Bridge na panahon pa ng mga Amerikanong napagawa. If I'm not mistaken, 1913, the year when it was built connecting Baao to Iriga City. Ngayon, mas matibay, mas malakas, mas pangmatagalan. Patapos, ongoing, at ang mga isusunod, yung nawasak na spillway sa Kabanbanan, Balatan, nung Bagyong Christine, gagawin na po nating tulay. Bakit? Basado sa studies ng DPWH, yung lupa, lumalakas ang tubig na agos sa ilalim ng Kabanbanan area. Kaya instead of rebuilding a spillway, upgrade to a bridge. Nang sa ganon, mas matibay, mas malakas, at mas safe para po sa mga taga-Balatan. Marami pa po. Importante, slowly but surely, napapatunayan po natin na we are capable in building better roads, better road accesses at bridges para po sa Rinconada, para sa Camarines Sur. Isa po yung sa Bayan ng Bula, Bagong Bayan, connecting the Poblacion area, bagong entry point sa Bayan ng Bula. Another, Santa Teresita, Iriga,
Pasiring Pugay, Baaw. Matagal na po yung hihintay, bagong access, papasok ng Upland Baaw. So mga ganyan, may kasabihan, sana all, totoo po yan. Pero asahan po ninyo, iisa-isahin po natin yan, paglalaban po natin ng budget at funding, at asahan po ninyo, nandito po tayo para magtrabaho. Parte ka na mga pahayag ni Congressman Migs Villafuerte Kanda, Rinconada District. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakulang tabang sa parte kan liderato kan Philippine National Police sa saindang girigibong mga operation and body worn camera. Ulit ini ana nag-record nin live sa saindang mga operasyon na partikular na kuna igwa nin mga dakop arog ka na illegal na droga na na-access man ka na higher office o kana kampo krami. Ang mga CCTV man ang dakulang kontribusyon asin tabang sa pagkakaigwa kan pagsolve kan mga krimen sa laog kan naga kabali na dyan ang kaso nin mga harabunan ang mga sospek na dakup na digdiya nakasuhan asin na ikakulong sagkod ngunyan o yan mga pahayag na yan ni Lieutenant Colonel Chester Pumar kada PNP digdi sa laog kana syudad kana Naga. Yung body worn camera saka kasi kaya live po ini and minsan na-access po kang higher office and yung CCTVs natin dakulawon po ang tabang dawa dakulong kitang nasolve ng mga naharabunan na nagkaso-subtas yung mga nagharabon and nakasuhan na ipakulong. So, iyan po ang ang mga charges na talagang napaka-importante na ngayon. Parte ka na mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar. Ang PNP sa laog kan Naga ang nagagamit naman ng drone sa saindang operasyon asin man mga surveillance kabali na dyan ada pag-monitor ka na mga lugar sa laog kan Naga urog na sa mga tinampo sa bulos kan na trapiko kaya nagbilog naman sinda ng drone team kan na PNP yan tanganing makatabang sa anuman na klase ng insidente sa laog kan syudad urog na kung igwanin na mga follow-up o nilalamag na mga kriminal o mga persona na gustong dakupon kanda PNP huli taigwanin na mga kaso o embulto sa anuman na klase ng krimen. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. Drone, meron po kaming drone, actually nag-organize tayo ng drone team para kung may mga live din na incident, mga habulan, makatabang po. So, tinitrain po yan. May kaipuhan din na training, may kaipuhan na specific na drone para sa activity po, sa mga responding. Parti pa yan kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtaram kan PNP sa Naga. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing na kaibanan sa pagpaabot ng mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po mga tugang si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.